taon na ito ay naglaan naman po tayo ng sapat na pondo para i-representa yung ating barangay para po sa Tanglawan Festival. At tayo po kasi ay naka-cluster pa rin sa apat na barangay, yung 1 Luzon dati, so tayong cluster. So, ibig sabihin, pagdating po ng Tanglawan Festival ay apat na barangay po tayo magkakasama. Subalit sa pagkakataon pong ito ay hindi naman po siguro kalabisan sa ibang barangay na hilingin natin na tayo yung mauna doon sa preparation ng pagrepresenta sa Tanglawan Festival. At ayaw ko pong bigyan ng so much pressure yung aming mananayaw na nakamit natin yung champion sa Tanglawan. No? Makapag-representa tayo, makapag-compete tayo ng maayos at makikilala yung ating barangay. Hindi barangay ng mga snatcher, hindi barangay ng marami ang mga drug pusher, hindi barangay ng mga pasawayang kabataan, hindi barangay na aktibo, produktibo, na nakikibahagi sa sosyedad. Ayan. At nais ko rin pong ibahagi na sa October po ay gaganapin yung kauna-unahang founding anniversary celebration ng Barangay Luzon South. So that would be October 31. Na ipasa po ang isang barangay ordinance na introduce ng ating ginagalang kagawad Dennis Imperial. Ang pagtatalaga ng every October 31st ng taon ay founding anniversary. So ang barangay po ay magdadaos ng iba't ibang mga activities in relation po sa ating celebration ng founding anniversary. At siguro ilan sa mga nauna nang na-announce ng ilang mga kagawad dahil hanggang ngayon ay iniipon pa namin yung mga detalye o mga nagko-conceptualize pa kami kung paano natin ipagdiriwang ang nasabing founding anniversary. Basketball daw ng ating mga kasamang kamukha Jensen. So may basketball ng mga kamukha Jensen. At sabi ko kay Kagawad Aurelio at Kagawad dahil sila po may pakanan, sila po yung mga kasangkot sa promote niyan. Ewan ko lang kung paano ang gagawin natin dyan. Baka magkakalamutan yan. So, at isa pang announcement, ayan, no, na-build na po yung ating fire truck. So, we're hoping na hindi po lalabas itong March ay ma-deliver na po yung ating bagong fire truck na magagamit. Yung nakaraan po ay nagkaroon na sa malaking sunog sa Gaya-Gaya. At alam niyo po ba ay na sa aming prayer meeting sa simbahan, isa yun sa aking mga prayer request. Sabi ko, Lord, sana walang mangyari kung ganun ka trahedya sa aming barangay. Hindi lamang sa barangay, kundi natin din po yung ating concern sa itong mga kalapit na barangay dahil ngayon pa, buti nga ngayon malamig eh. Noong mga nakaang araw ay grabe ang init, tapos napakalakas pa ng hangin. Dito po sa ating barangay, particular sa Pabahay 2000, ina ko po, buwan po nung ako ay naging YC ay nakaka-apat na po akong sunog na karanasan dito po sa Pabahay 2000. Buwan po nung ako ay nag-YC sa isang barangay Luzon South at ito po ngayon ay nakaka-isang sunog na po ako. So, kaya po yun po yung dahilan na hindi po tayo masyadong umasa sa manggagaling pa sa motor pool yung ating mga fire truck para i-combat ang anumang sunog na maaaring mangyari sa ating barangay. Kaya inadhiga po ng inyong council magkaroon ng sariling fire truck. At bukod po doon, dahil na rin sa problema sa tubig, kaya ang ginawa natin, fire truck ay stainless yung kanyang tangke para maging malinis yung So medyo may kamahalan dahil stainless yung kanyang tangke para maging malinis yung laman ng tubig. Para makatulong na rin sa pagkarasyon dahil laging walang tubig yung ating lugar. At nais ko rin pong ibalita na nung nakaraang araw ay dumating na po yung mga taga-DPWH para ibalita sa atin na yung creekside natin ay tuloy na po yung riprapping dyan, yung slow protection. Yan po ay sa inisyatibo ng ating mahal na kongresista, ating Rita Robes, na siya magiging bagong punong lungsod natin. No? So, nung
ako pala po yung YC ng Juan Muson ay nai-request na po natin yan. At tayo po papasalamat na nagkaroon ng katuparan dahil kung hindi po magkakaroon ng riprap dyan at talagang uubusin yung lugar ng Section 15. No? Napakataas na po ng nag-i-erode po yung lupa dyan dahil yung katapat niya ay riprap na po yung sa Heroesville. So yung Heroesville po ay simentado na, konkreto na, kaya dito po sa atin sa Papahay 2000 ay lupa. So pagka may malakas na agos ng tubig, naturalmente ang kanyang inuuka yung malambot. Kaya sa atin po inuubos. At dahil papasalamat muli sa ating mahal na Congresswoman, ating Comunidad Robes. At yun po, yung mga pagawain na nabanggit ni Kagawad Au ay tuloy-tuloy na po ang pagpapagawa natin. Nandun pa ho tayo sa estado na kailangan maipagawa, mapaganda yung ilang mga tanggapan ng ating pamahalaang barangay. Kumbaga, wala pa tayong luxury na mamili ng mga pagawain, kundi upang tugunan kung ano yung mga problemang nasa ating harapan. Kasama dyan, yung installation po ng mga CCTV sa gawin po ng phase 3 hanggang doon sa Carriedo. So, yan po ay umpisa na upang makatulong doon sa pag-monitor, doon sa mga kriminalidad na nangyayari po dito po sa loob ng Pabahay 2000. At siguro, panghuli na lang yung ating clearing operation. Akin pong panawagan, hindi lamang sa mga tao namin sa Bulwagan ito, kundi sa aking mga kabarangay na mag-self-demolish na po kayo. Dahil ang para po sa pamahalaan o para sa public use ay kukunin po ng pamahalaan, i-clear po namin yan. Kaya patuloy po yung aming clearing operation. Maraming nagagalit, subalit mas marami sigurong matutuwa kung ginagawa lang po natin yung tama. Maliwanag po ang tinatadhana ng Memorandum Singular po sa ating DILG na dapat maibalik sa publiko yung mga lansangan, yung mga walkway, mga pedestrian. So patuloy po yung gagawin naming clearing operation. Balilitawin po natin yung mga patwalk o mga bangkita ba tawag doon? Yung gutter, mga gutter.